Hello mga kapatid, nandito tayo ngayon sa gym at gusto ko lang i-share sa inyo yung fitness po. Napakahalaga ng fitness sa ating katawan. Actually ako, meron akong minsan bloated yung aking tiyan eh. So normal sa akin talaga to eh. Ngayon, sa pagkain yan. Pero talagang dapat talaga nami-maintain natin yung tamang pagkain, lalo na pag tumatanda tayo. Kailangan nating bawasan yung sobrang pagkain. Okay? Kung kaya nyo mag-fasting, yung tinatawag nating intermittent fasting, napakaganda po nun. Sa iba, hindi yun inaano. Pero kasi, kung talagang mami-maintain mo siya, yung intermittent fasting mo, nakakain na hindi ka kakain ng 16 hours, tapos 8 hours ka lang, ano po yun eh, yung kagandahan nun, yung yung tiyan natin, nalilinis yan. Nagkaka-detox tayo. Kaya malaki po yung tulong nun. Ngayon, pagdating naman po sa mga activity, maging consistent ka lang. Subukan mo maglakad a day. Maglakad ka mga 30 minutes a day, tapos konting calisthenic lang. Kung mamimaintain nyo yan araw-araw, napakahalaga yan. Napakalaki na itutulong yan. Tandaan, yung tamang pagkain, tsaka yung pag-iwas na sa sobrang pagkain, tapos yung proper training na everyday na nakakapaglakad ka, at samahan mo pa ng mga calisthenics. Ngayon, kung meron kang time naman sa mga weight training, pwede ka rin magbuhat-buhat. Hindi naman dito kailangan maging malaki ka o kaya maging bodybuilder ka. Hindi ka naman lalaban. Kung ikaw naman ay may mga target na gano'n, depende po yun sa iyo. Pero kung ikaw ay gusto mo maging fit at gusto mo hanggang talagang makasurvive hanggang matagal, mag-diet ka. Mag-maintain mo yung mga pagkain na dapat mong pigilang iwasan. Okay lang naman kumain ng mga bawal, pero wag naman lagi, at least once in a week. Pero mas maganda talaga kasi tayo din yung gagawa ng ating problema. Sabi natin, hindi, okay lang yan. Pero pagdating ng panahon na tumatanda ka na, dyan napapasok yung lahat ng mga sakit na ginawa mo, yung mga pinagkain mo, yung mga hindi mo ginawa, hindi mo inalagaan yung sarili mo. Pagdating mo ng edad ng mga 40 pataas, diyan mo na mararamdaman. May diabetes ka na, may cholesterol ka na, may sakit sa puso ka na, kasi hindi ka nag-ingat. So ngayon, panibagong problema na naman yan. Kasi intindihin mo kung paano mo babayaran at paano mo bibilihin yung mga gamot. Kaya habang bata ka pa, habang wala ka pang mga limitasyon sa sarili mo, just continue your workout. Yung training, proper eating, okay? Yung training mo, hindi ko sinasabing yung training ka ng parang lalabang ka. Just be consistent lang doon sa dapat mong gawin. Kung mamimaintain mo maglakad ka. 30 minutes a day. Kung kaya mo naman ng mga isang oras, basta yung lakad mong yun, talagang nakapokus yung isip mo para sa workout mo. Hindi naglalakad ka na parang magkatrabaho ka o may ginagawa ka. Hindi yun. Kailangan nakapokus ka, nakakonsistent ka, na maglalakad ka, after nun, samahan mo siya ng konting calisthenics. At calisthenics, ibig sabihin ng mga body workout, nakakatulong sa iyo. Plus, yung stretching. Huwag mong katamaran, huwag mong isipin na wala ka nang gagawin. No, intindihin mo yung sarili mo. Dahil kapag ikaw ay nagkasakit, is mahihirapan ka. Walang sinabi ang trabaho mo. Is mabuti pa na ikaw ay fit o malakas. Basta, kaysa naman ikaw ay may sakit na maganda ang trabaho mo dahil hindi ka nito madidigtas. Tandaan niyo po yan. Okay? God bless you and be fit and always tawag ka lang sa Panginoon. Amen.